everyone, Gian here. Our topic for today is all about Ruth 1 verse 16. At ang sabi dito mas mauunawaan natin sino ba si Ruth, ano ba yung nangyari sa verse na to. Yan. And ano yung background. Noong mga panahon na to, nung wala pang hari sa bahay ng Israel, dito malalaman natin kung ano ba yung nangyari kay Ruth. So this time wala pang hari sa bayan ng Judah, na hindi pa uso yung mga naghahari doon or mga judges, na nagkaroon ng malawakang tagutong, na merong isang pamilya na member na to is si Naomi and si Kilion. So nag-decide silang pumunta sa ibang lugar, sa Moab. Dun sa Moab, dun nakapag-asawa si Kilion ng bago. So dumating yung time na namatay yung asawa ni Naomi. So si Naomi, natira sa kanya si Ruth at yung isa pang babae, yung asawa ng kanyang isang anak. So kung isipin niyo po, trahedya yung nangyari sa buhay ni Naomi. Kaya nga ayaw niya magpatawag ng Naomi sa buhay niya, kasi para sa kanya yung buhay niya is bitter. But nabalitaan ni Naomi na sa bayan ng Israel nagkaroon ng sapat na pagkain. So nag-decide siya na babalik na siya ulit ng Judah. Ngayon, yung dalawang daughter-in-laws is pinababalik niya na doon sa mga tahanan, sa pamilya. At sabi niya, hayaan niyo na lang ako mag-isa. Ako na yung babalik kung saan ako nanggaling. So yung isang babae na daughter-in-law ni Naomi, bagamat gusto niya rin samahan si Naomi, is nag-decide din siya na bumalik sa kanyang sarili pamilya, sa kanyang anak. Now, si Ruth, imbis na, diba usually pipiliin mo yung family mo, yung angkan mo, yung lugar mo, yung family mo, mas pinili ni Ruth na sumama kay Naomi. Kahit na hindi niya kilala kung saan pupunta si Naomi, anong lugar yon, diba? Samantalang, pwede na pa niya siyang makapag-asawa sa sarili niyang bayan, diba? So, naalala niyo si Lot, diba? And si Abraham. Si Lot, nagkaanak siya sa mga anak niya. Si Lot, na anak niya, yung mga anak niya, doon nang galing yung mga Moabites. Ito the one is Moabite, yung kay Ruth. So sabi nito, don't urge me to leave or turn back from you. While you go, I'll go, and when you stay, we'll stay. So, your God is my God. So, this is the best decisions of Ruth sa buong buhay niya, na pinaka-importanting desisyon na ginawa niya sa buhay niya, na samahan si Naomi. Kasi si Ruth, good daughter-in-law to, na usually, diba, magkaaway ang daughter-in-law at kung manugang na babae, diba? But si Ruth, sobrang bait niya. Sabi niya, wag niyo po akong pilitin na lumayo, kasi kung saan kayo pupunta, doon ako din pupunta. Kung saan ka tumira, doon din ako titira. Yung mga kababayan niyo ay magiging kababayan ko rin, at ang Diyos niyo ay magiging Diyos ko rin. So yun yung pinaka-importanting desisyon ni Ruth na ginawa sa buong buhay niya. Kaya ngayong katuruan, the best decision leads us closer to God. So, ang pinaka-mainam na desisyon na pwede natin gawin is yung mga desisyon na napapalapit tayo sa Diyos. So, merong tatlong teaching about this patungkol sa decision making. First, ikaw ba ay naguguluhan sa buhay mo, sa mga bagay na gagawin mo? Tingnan mo yung mga options mo. Alin sa mga options mo yung mapapalapit ka kay God, na mas lalo mong makikilala sa God, mas lalo ka mapapalapit kay God, mas lalo ka magiging close kay Lord? Alin sa mga decisions mo na yun?
yung talagang mas magiging close ka kay Lord. So, the best decision is leads us closer to God. Tignan natin yung mga desisyon na meron tayo. Kagaya ng ginawa ni Ruth na nagdesisyon siyang samahan si Naomi bilang Moabite. Maraming Diyos chosen sa Moab na isa ito sa mga idolatrous nations na pinarusahan ng Diyos, yung land of Moab. Pero mas pinili ni Ruth kung saan siya mapapalapit sa Diyos, hindi papalayo sa Diyos. Kaya yung mga decisions na ginagawa natin sa buhay natin, mararamdaman natin kapag off tayo, nalalayo tayo kay Lord, and that is the wrong decision. Huwag na natin i-justify pa na kapag napapalayo ka sa decision mo, hindi yun mula sa Diyos. Kasi walang desisyon ang Diyos na mapapalayo ka sa Kanya. Lahat ng plan niya is yung papalapit ka sa Kanya. The worst decision that we can make in our life is lead us far away from God. So the best decision is lead us closer to God. The best decision keeps us under God's protection. Yung protection kasi ng Diyos, yung katulad ng prodigal son, di ba? Na hanggat andun ka sa ilalim ng pakpak ng Diyos, you are protected. Pero kapag nagrebelde ka sa Diyos, ibis na gawin mo yung kalooban ng Diyos, ginagawa mo yung kalooban mo, lumalaban ka sa Diyos. At yung mga decision mo, laging malayo sa kagustuhan ng Diyos. Imbis na protection, ang madadanasan mo, disiplina ng Diyos. You will go against God's will. You will go against God's favor. So, hindi mo pwede makuha yung benefit ng protection ng Diyos, yung guidance ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, o kaya para mas maramdaman mo yung pagpamahal ng Diyos sa kabila ng pagpili mo ng mga bagay na masasama. Of course, kapag pinili mo yung masama mangyayari sa'yo. And that's part of God's love. Kasi kung masama na yung ginagawa mo, mabuti pa yung nangyari sa buhay mo, parang kinusunod ka ng Diyos, diba? So, ang Diyos, good judgment siya. Kaya, mas sinahayaan tayo ng Diyos na matuto tayo sa marigli nating desisyon, harapin yung mga consequences para tayo mismo masaktan, matauhan tayo sa sarili natin pagkakamali, at muli tayo manambalik sa Diyos. The best decision keeps us under God's protection. Yung mga desisyon na ginagawa natin, yun yung kalooban ng Panginoon. Siyempre, pag kalooban ng Panginoon, protected ka ng Diyos. Tignan niyo po yung sinabi dun ni Boaz kay Ruth dun sa verse 11 ito. Sabi dito, may nagkwento sa akin ng lahat ng ginawa mo. By the way, si Boaz po yung pangasawa ni Ruth sa bayan ng Judah. So, may nagkwento sa akin lahat ng ginawa para sa biyan ng bumiyain. Ang bait-bait mo, Ruth. Mula pa na namatay yung asawa mo, iniwan mo yung ama't ina at yung bayan sinilangan mo kasama ng mga taong bayan na hindi mo kilala. So, pagpalain ka nawa ng Panginoon dahil sa iyong ginawa. Malaking gantimpalan nawa ang matatanggap mo mula sa Panginoon. Ang Diyos ng Israel ay siyang pinagkalungan. Ang hinanap mo, Diyos, kung ka sa Kanya. You're under God's protection. Ito nga sa English, may you be rich and rewarded. So, kapag papala talaga yung dadanasin mo, kapag nasa ilalim ka ng pakpak ng Diyos, may you be rich, be rewarded with the Lord under His wings. You have come to take the refuge of our God. So, imbis na nagpunta siya sa land of Moab, stay sa family niya, si Ruth, nagpakanlong siya sa ilalim ng pakpak ng Diyos. That's why she has a rewarded from God. Because he do what is God's favor, God's will. So, yung decision natin, save us in the future. Diba? So, magpaya sa ilalim tayo sa pangyarihan ng Diyos. That is the best decision na nahubog yung future ni Ruth sa papaanong paraan. Alam niyo po na si Jesus Christ galing kay Ruth. Isang napakagandang story sa Bible na si Jesus Christ may dugong Moabite. Hindi siya purong Israelita. May halo siyang Moabite. So, sabi dito sa Matthew 1, talaan ng nuno ni Kristo. Itong talaan ng nuno ni Jesus Kristo, pagdating sa verse 5, sabi dito,
binanggit dito si Boaz and si Ruth. Yun yung parents ni Jesus. Nagaling si Jesus kay Boaz and kay Ruth. Na kung saan, doon nagaling si Haring David, ninuno ni Jesus Christ. So basically, yung decision ni Ruth na pumunta sa bahay ng Israel at yung Diyos ni Naomi ay maging Diyos niya, ay nagkaroon ng impact sa future. Ginamit ng Diyos si Ruth sa future para maging ina or ninuno ng Messiah. Kaya lagi natin i-apply itong mga principles na to sa buhay natin. Number 1, let's make decisions that bring us closer to God. Magagawa tayong desisyon, you have to make sure na hindi tayo nalalayo sa Diyos. Kailangan yung mga desisyon natin hindi palapat sa tukso. Kasi minsan yung tukso, gusto pa natin lapitan, tayo pa yung gumagawa